Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Introduction to Robotics at ang topic natin ngayon ay transformation. Okay, let us discuss transformation. So, ang pagkontrol sa isang robot ay binubuo ng ugnayan sa pagitan ng joint motion at end effector motion, kung saan ang paggalaw ng joint ang input at ang paggalaw naman ng end effector ang output nito. So, mahalaga ang kinematics para sa pag-aaral ng mga ugnayang ito, kung saan ang mga pagbabago sa pagitan ng mga coordinate frame na nakatouch sa iba't ibang mga link ay nagbabago ang magalaw. Ibig sabihin ng transformation ay conversion ng mga kinematics o paggalaw ng isang robot, kung saan ang mga linear movement nito ay pwedeng i-convert to special movement or mga galaw na may rotation or vice versa. Now, let us discuss robot architecture. So, ang mga robot ay binubuo ng maraming links kung saan ang nagko-connect dito ay mga joints, kaya ito tinawag na serial robot kasi ang mga links sa joints are connected in series. So, ang degree of freedom o DOF ng isang robot ay natutukoy o nadidetermine sa pamamagitan ng bilang at klase ng links at joints, pati na rin ang kinematic chain. Ibig sabihin, nalalaman natin ang pwedeng igalaw ng isang robot depende sa klase at bilang ng links at joints na ginamit sa pagbuo ng isang robot, at ito ang magsasabi ng degree of freedom or DOF na pwede lang igalaw ng isang robot. Ngayon naman ay talakayin natin ang links and joints. So, unahin na natin i-define ang links. So, ang mga link ay mga individual na parte na bumubuo ng isang robot. Ito ay matibay at may mga nakapirming distansya sa pagitan ng alinmang dalawang points habang ito'y gumagalaw. So, ang paggalaw ng isang robot sa 3-dimensional plane ay may 6 na degree of freedom o DOF, 3 translational at 3 rotational coordinate system. So, ang mga parts ng isang robot tulad ng mga chain, cables at belts ay maaari ding ituring bilang mga links ng isang robot kung ang mga ito ay nagsisilbi ng parehong function o parehong gawain ng isang link. So, dalawa o higit pang mga parte o parts na konektado na walang relative motion ay tinuturing na isang link, tulad ng dalawang gears na konektado sa pamamagitan ng isang shaft. Kunwari, may isang transmission system ka at ito'y binubuo ng mga gears na konektado sa isang shaft at walang relative motion o walang motion na nanggagaling sa isa pang bagay para ito ay gumalaw. Ito ay kinukonsider na isang link. Pero kunwari, kapag dun sa mga connection na yan ay may isa sa mga gear ay may ibang nagpapagalaw dito, di na ito kinukonsider na link. Pwedeng separate link na ang maging analysis nito para ma-determine ang degree of freedom ng isang robot. Okay? Ngayon naman ay i-define natin kung anong joint. So, ang joint couples ay nag-uugnay at nagbibigay ng physical constraints sa relative motion nito. Ibig sabihin, kapag may joint couples na konektado, nalilimitahan ang paggalaw ng sumunod na link na konektado dito. Ang mga joints ang tumutukoy kung paano gumagalaw ang isang link na may kaugnayan sa isa pang link. So, ang klase ng paggalaw ng isang joint ay depende sa anyo ng contact surface sa pagitan ng mga parts nito na tinatawag na lower pair o higher pair joints. So, lower pair joints ay may kaugnayan sa surface contact tulad ng hinge joint ng isang pinto, kung saan para ito gumana, dapat itong hinge joint na ito ay nakakabit sa surface ng pinto. O kaya, kapag ang isang joint ay nasa pagitan ng isang pares na material at ito'y kinonekta mo sa isang surface, ang tawag mo doon ay lower pair joints. So, ang higher pair joints naman ay may kaugnayan sa line o point contact tulad ng isang bola na gumugulong sa isang eroplano. Ibig sabihin, sa higher pair joints, isang point o linya lamang ang may kinalaman para makabuo ng isang joint sa pagitan ng dalawang link. Okay? So, sa diagram natin, para maintindihan mo kung anong links sa joints, ang tawag mo dito, dyan sa bakal na yan, links. O, yan. Links lahat yan. So, yung nagkukonekta dyan sa mga links na yan, okay, ang tawag mo naman doon ay joints. Okay, ito yon, yung mga nagkukonekta sa link na yun. So, sabi niya dito sa topic na ito, ang bawat klase ng joints na ginagamit mo ang magsasabi, okay, kung ilang degree of freedom lang ang pwedeng igalaw ng isang robot design mo. Okay? So, in the later part ng mga topic na ito, maiintindihan nyo kung paano natin kukumputin yung mga degree of freedom sa pagdidesign ng isang robotic arm. Okay?
Ngayon naman ay talakayin natin ang robot manipulator. So, ang robot manipulator ay kadalasang tinatawag din na robotic arm. Ito ay isang mekanismo kung saan ito ay electronically controlled na binubuo ng maraming segment kung saan ito ay nakikipag-interact sa environment na ginagalawan nito upang magawa ang mga gawain na nakaprogram dito. So, malawak ang ginagamit ang mga ito sa mga industrial manufacturing setup at iba't ibang espesyal na aplikasyon. So, ang pag-aaral ng mga robot manipulator ay may kaugnayan sa posisyon at oryentasyon ng mga segment nito. Ang mga pangunahing konsepto nito ay paglalarawan ng mga posisyon at oryentasyon ng robotic arm. At the same time, ay pag-convert o pag-transform ng mga coordinate system nito tulad ng translational at rotational movement nito. Okay? Now, let us discuss the different types of joints. So, ang una na dito ay revolute joint. So, ang revolute joint o turning fair o hinge ay nagbibigay daan sa pag-ikot sa axis ng joint nito kung saan meron itong 5 galaw na hindi niya pwedeng gawin at isang degree of freedom lang ang meron nito. Ibig sabihin, isang axis lang pwedeng gumalaw kapag gumamit ka ng revolute joints. May 6 na axis tayo na pwedeng galawan ng isang robot. Ito ay translational, which is X, Y, at saka Z axis. At saka, special kung saan pwedeng pa cylindrical o spherical lang movement. So, sa figure, makikita natin na may isang robot na gumagamit ng 3 revolute joints. So, tatawagin natin itong 3R. Ibig sabihin, 3 degree of freedom lang ang pwedeng igalaw ng robot manipulator kasi bawat isang revolute joint, isang movement lang pwede dahil 3 ginamit niya, kaya 3 din ang pwedeng igalaw ng robot manipulator. So, sa isang figure naman, mabibilang mo na may 5 revolute joints o 5R ang ginamit nito. So, ibig sabihin, may 5 degree of freedom o 5 pwedeng igalaw ang robot manipulator mo. Okay? So, para maintindihan mo ito, kapag gumamit ka ng revolute joint, okay, sa pagbuo ng isang robotic arm, ang degree of freedom lang na pwedeng igalaw ng isang revolute joint ay isa. Ibig sabihin, isang axis lang na pwedeng niyang igalaw, pwedeng pa X lang, o kaya pa Y, o kaya pa Z, o kaya pa rotational lang. So, bibilangin mo kung ilang revolute joints meron ng isang robotic arm. So, katulad nito, okay, so may 3, 1, 2, at saka 3. So, ibig sabihin, 3 movement lang ang pwedeng igalaw nitong isang robotic arm na to. Katulad nito, rotational to sa baba. So, pwede siyang mag-rotate dito sa baba. Tapos, dito naman sa joint na ito, pwedeng pa-up and down lang. Okay? Ang galaw nito. Ganon din dito sa isang joint na ito. Pa-up and down din ang galaw nitong link na ito. So, ibig sabihin, kung bibilangin mo yung dami ng galaw sa bawat joint, 3 galaw lang ang pwedeng igalaw nung mismong robotic arm na ito. So, doon natin na-determine kung ilan yung pinaka total movement na pwedeng igalaw lang ng robotic arm. Depende dun sa joints na ginagamit niya. Okay? So, dito, para maintindihan mo yung paggalaw ng revolute arm, ang galaw lang niyan ay parang pag ganito. Okay? Pataas o kaya pababa dito sa isang axis lang. Okay? Kaya, isang degree of freedom lang ang allowable kapag gumamit ka ng revolute joint. It might either be depende kung paano mo siya in-incorporate sa robotic arm mo, kung pa X-axis lang ang galaw niya, pa Y-axis, o kaya pa Z-axis, o kaya isang pa-rotation lang ang galaw nito. Okay? Now, let us discuss another type of joint which is prismatic joint o capital letter P ang symbol niya. So, ang prismatic joint o sliding pair ay nagpapahintulot na mag-slide ang joint sa kahabaan ng axis nito kung saan meron itong 5 galaw na hindi niya pwedeng gawin at isang degree of freedom lang ang meron nito. Ibig sabihin, isang axis lang pwedeng gumalaw kapag gumamit ka ng prismatic joints. Okay? So, sa figure na makikita mo, from the base, okay, isang revolute joint as R, then second isang prismatic joint as P, at another revolute joint as R, kaya pwede mo itong tawagin na RPR. So, para malaman mo kung ilang degree of freedom meron ng robotic arm, bilangin mo ilang degree of freedom meron ng bawat joint. So, 2 revolute joint, so 2 movement allowed, tapos isang prismatic joint at isang movement lang ang allowed dito. So, total,
Kapag pinagsama mo lahat, may 3 degree of freedom lang pwedeng igalaw ang robotic arm na ito. So sa another figure, okay, from the base nagsisimula ang pagbabasa. Okay, so we have 2R, okay, tapos then P, tapos 2R ulit. Kaya pwedeng tawagin itong 2RP, 2R. At may 5 degree of freedom lang itong pwedeng igalaw kasi dalawang movement para sa revolute, tas isang movement para sa prismatic, tas dalawang movement ulit para sa revolute. Kaya ibig sabihin kapag pinag-add mo yun, 5 movement lang pwedeng gumalaw itong robotic arm na design na ito. Ibig sabihin 5 lang yung degree of freedom na pwedeng igalaw nitong robotic arm. Okay, so dito, para maintindihan mo kung paano gumagana ng prismatic joint, ang paggalaw lang niyan ay parang ganito, mag-i-slide lang siya papunta doon, okay, yan, o kaya mag-i-slide siya pabalik doon, ganun lang yung movement niya. So isang axis lang, kung pa X lang, pa Y lang, o kaya pa Z, kaya isang degree of freedom lang kapag gumamit ka ng prismatic joint. Okay, so ang pagbabasa naman, kapag naka-incorporate na ito sa isang robotic arm, magsisimula ka dun sa base. So kunyari, ito yung base mo, okay, nakakabit yung robotic arm na yan. So ang una dyan, isang revolute, isang R, tapos di bang sumunod dyan ay prismatic, tapos isang revolute. Kaya ang tawag mo dyan sa robotic arm na yan ay RPR. So meron kang dalawang revolute, so ibig sabihin dalawang degree of freedom, tapos isang prismatic, isang degree of freedom. So pag pinag-add mo, that is 3. So ibig sabihin 3 movement lang ang pwedeng allowable na pwedeng igalaw nitong robotic arm. So ganun din dito ang pagbabasa. So dalawang revolute, tapos isang prismatic, tapos dalawang revolute, kaya siya naging 2R, P2R. Okay, so pag pinag-add mo lahat yan, bawat isang revolute, isang degree of freedom lang ang allowed. So ibig sabihin, dahil 4 na revolute yan, so may 4R ka na, so may 4 na degree of freedom ka, plus isang prismatic, which is isang degree of freedom. So pag pinag-add mo yun, 4 plus 1, that will give you 5. So ibig sabihin, 5 movement lang allowed ang pwedeng igalaw nitong design ng robotic arm na ito. Okay? So, the next type of joint ay helical joint o capital letter H ang symbol niya. So, ang helical joint ay pwedeng gumalaw pa-rotation o pa-translational sa axis nito. So, nalilimitahan ang paggalaw nito dahil sa screw pitch nito kung saan meron itong 5 galaw na hindi niya pwedeng gawin at isang degree of freedom lang meron ito. Ibig sabihin, isang axis lang pwedeng gumalaw kapag gumamit ka ng helical joints. So, kung titignan mo, ang helical joint, isang axis lang ang pwedeng galawan nito. Pwedeng pa-rotation siya, mag-rotate siya counterclockwise, o kaya clockwise rotation. Okay? O kaya, pwedeng up and down lang ang galaw niya dito kapag ganito. Okay. So, isang axis lang ang ginagalawan niya. Kaya, isang degree of freedom lang ang pwedeng allowable kapag gumamit ka ng helical joint. Okay? So, another type of joints is cylindrical joint at ang symbol nito ay capital letter C. Okay? So, ang cylindrical joint ay pwedeng gumalaw pa-rotation at independent ang pa-translational movement nito sa axis nito. Meron din itong 4 na galaw na hindi niya pwedeng gawin at 2 degree of freedom lang meron nito. Ibig sabihin, 2 axis lang pwedeng gumalaw kapag gumamit ka ng cylindrical joints. Okay? So dito, makikita mo sa cylindrical joints, 2 degree of freedom lang ang pwede niyang igalaw. Pwedeng pa-rotational, pa-counterclockwise, o kaya clockwise rotation. Okay? Yan yung pa-rotational na galaw. O kaya, pwede siyang gumalaw, okay, pa y-axis. Okay? Yan, pasulong o kaya paurong ang galaw niya. Kaya, isang rotational at saka isang translational ang pwedeng igalaw kapag gumamit ka ng cylindrical joint. Okay? So, another type ng joint ay spherical joint at ang symbol nito ay capital letter S. So, ang spherical joint ay pwedeng gumalaw pa-rotation lang sa axis nito at hindi pwedeng gumalaw na pa-translational o pa-linear movement. Meron itong 3 galaw na hindi niya pwedeng gawin at 3 degree of freedom lang meron ito. Ibig sabihin, 3 axis lang pwedeng gumalaw kapag gumamit ka ng spherical joints at dahil puro rotation lang ang pwedeng igalaw nito, kaya 3 lang ang pwedeng movement niya. Kasi, 3 lang ang axis kapag sa rotation, yun ay radius, theta, at p, kung saan ito ang mga angular variables ng isang spherical coordinate system. Okay?
So, para maintindihan mo, kapag gumamit ka ng spherical joint, ang movement lang nito ay pa-rotational. Okay, paikot lang. Pa-rotational, pa-clockwise o kaya pa-counterclockwise. So, dun sa tatlong coordinate system ng isang spherical lang ang ginagalawan nito na pwede siya mag-rotate sa R, okay, sa theta, at saka sa P. Okay. Kaya 3 degree of freedom lang ang pwedeng igalaw nitong spherical joint, sa rotation lang yun. Okay, so hindi siya pwedeng gumalaw na pa-translational o pa-linear movement kung saan yun yung mga X at Y at saka Z axis natin. Okay? So, the next type of joint is planar joint at ang symbol nito ay capital letter L. So, ang planar joint ay pwedeng gumalaw ng dalawang pa-translational at isang pa-rotational sa axis nito. Meron itong 3 galaw na hindi niya pwedeng gawin at 3 degree of freedom lang din ang meron ito. Okay? So, pag gumamit ka ng planar joint, okay, ang galaw lang nito ay dalawang pa-translational at saka isang rotation. It may either be, okay, x-axis, okay, pasulong at saka paurong ang galaw niya. Tapos, pwede ding up and down ang galaw nitong shaft na ito. Okay, so y naman yun. Tapos, pwedeng, itong shaft na to ay mag-rotate pa, clockwise rotation at saka counterclockwise. Kaya sinabi niya sa definition na kapag gumamit ka ng planar joint, dalawang translational lang ang pwede niyang igalaw, tas isang rotational. Okay, kaya pag binilang mo, 3 degree of freedom lang ang pwedeng igalaw kapag gumamit ka ng planar joints. Okay? So, the last type ng joints ay universal joint at ang symbol nito ay capital letter U. So, ang universal joint ay pwedeng gumalaw ng dalawang movement sa axis nito. Pwedeng kombinasyon ng translational at rotational movement. Meron nitong 4 na galaw na hindi niya pwedeng gawin at 2 degree of freedom lang meron ito. So, tinatawag din itong minsan na Hooke's joint kung saan ito ay kombinasyon ng dalawang intersecting na revolute joints. Kaya 2 lang ang degree of freedom nito kasi 2 revolute joints lang ang bumubuo dito. Okay? So, para maintindihan mo kung paano gumagana ang isang universal joint, sabi niya sa definition, pwedeng gumalaw ito ng pa-translational at saka rotational. Okay? So, dito kung titignan mo yung diagram niya, pwede siyang gumalaw pa counterclockwise. Okay? Mag-rotate doon at saka pa-clockwise rotation. Tapos, ito din, yung arm na ito, pwede mong iangat pataas at saka pababa. Kaya, meron ka isang rotational na galaw, tas meron kang isang translational na galaw. Kaya doon sa definition niya, 2 degree of freedom lang ang pwedeng igalaw ng universal joint kapag in-incorporate mo siya sa isang robotic arm. Kasi isang translational at saka isang rotational lang ang pwedeng i-move ng ganitong klaseng joints. Okay? So, sa table na ito, makikita mo yung summarize ng lower pair joints at higher pair joints ng isang robotic arm structure. So, dito makikita mo yung mga tinalakay nating different types ng mga joints. Kung ilan yung mga allowable degree of freedom at saka yung constraints niya. Okay? So, kapag revolute, isang degree of freedom lang ang allowable na igalaw niya. Tapos, 5 yung constraints niya. Okay? So, ito yun. Diyan ka titingin. Para sa allowable na pwedeng igalaw kapag gumamit ka ng mga ganyan type ng joints. Tapos ito naman yung dami ng constraints niya na hindi niya pwedeng igalaw sa mga axis. Okay? So, kailangan yung tandaan itong table na ito kasi ito yung magiging guide at susi sa pagsosolve ng mga degree of freedom ng isang design ng robotic arm kapag lumao na yung mga topic na tatalakayin natin sa chapter na ito. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang kinematic chain. So, ang kinematic chain ay binubuo ng mga link na pinagkukonekta ng mga joints. So, sa isang kinematic chain, ang bawat link ay konektado sa 2 iba pang mga links. So, ang mga simpleng kinematic chain ay maaaring close or open. So, ang isang closed kinematic chain ay may bawat link na konektado sa 2 iba pang links nito. So, isang open kinematic chain naman ay naglalaman lamang ng 2 link na pinagsama ng isa pang link. Okay?
Now, let us discuss different types ng kinematic chain. So, ang una na dito ay closed chain. Ito ay isang kinematic chain na ang bawat link ay konektado sa pamamagitan ng mga joints sa dalawang magkatabing links nito. So, kung makikita mo, okay, ang structure ng isang closed chain, sarado siya, naka-close yung connection ng mga links niya at saka joints niya. So, kaya siya tinawag na closed chain mechanism. Okay? So, the next type ng kinematic chain ay open chain. Ito ay isang kinematic chain kung saan ang isang link o unitary link ay konektado sa isang joint lang. Okay? So, dito makikita mo kaya siya tinawag na open chain kasi naka-open yung connection ng mga links and joints niya. Kaya siya tinawag na open chain mechanism. Okay? So, the last type ng kinematic chain ay parallel chain. Ito ay isang mekanismo na may open or closed chain na connection sa pamamagitan ng maraming joints sa isang common link. Okay? So, ibig sabihin, kaya siya tinawag na parallel chain kasi yung mga connection ng mga links and joints niya ay in parallel. So, pwede siyang naka-parallel connection sa open chain form katulad nito. Okay, yan. Naka-open yung connection niya pero in parallel ang connection, o kaya naka-parallel connection siya pero naka-close chain naman ang connection niya. So, kaya siya tinawag na parallel chain. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang degree of freedom o DOF. So, tinutukoy ng degree of freedom o DOF ang mga kakayahan na pwedeng igalaw ng isang robot batay sa mga bilang ng mga joints na bumubuo dito o axis ng paggalaw. So, kapag ang isang joint ay na-incorporate na sa isang robot, ito ay may 0 degrees of freedom. Pero kapag ang joints na ito ay konektado na sa isang motor drive, usually meron itong 1 degree of freedom kung saan maaari itong gumalaw sa isang axis lang. So, sa 3-dimensional plane, meron 6 na degree of freedom, 3 linear which are X, Y, at saka Z axis, at 3 angular which are roll, pitch, at saka yaw. So, ang bilang ng degree of freedom ng isang robot ay nakasalalay sa bilang ng degree of freedom ng mga parts na bumubuo dito. Okay? So, dito, madidetermine daw natin ang degree of freedom ng isang robot using the Grabler's formula. So, ang formula ng degree of freedom o DOF ay equal sa M times the quantity ng N-1 minus J plus the summation of function of I from 1 to J. Okay? Kung saan ang DOF natin, that is the number of degrees of freedom. Ang N naman natin, that is the total number of links in the mechanism including the ground. And then ang J naman natin, that is the total number of joints. Tapos ang M naman natin, 6 ang value gagamitin mo kapag special body siya at 3 naman kung planar. Ibig sabihin kapag 6 ang ginamit mo, gumagana ito ng parotational at saka translational. Tapos kapag translational lang siya, kung XYZ lang ginagalawan niya, ibig sabihin ng M mo dapat ang value ay 3. Okay? So, dito, para maintindihan mo yung Grabler's formula, ang DOF, yan yung total number na pwedeng igalaw lang ng isang robotic arm o ng robot mo. Ang N naman, yan yung total number of links, okay? At ang pagbibilang ng links ay nagsisimula doon sa pinaka-ground kung saan nakakabit yung robotic arm o yung robot, okay? Tapos yung J naman, yan naman yung total number ng mga joints na ginamit sa pagbuo ng robotic arm mo o ng robot na yon na nagdudugtong doon sa mga links mo. Tapos yung M mo naman, gagamitin mo lang yung value na 6 kung translational at saka rotational ang movement, okay, nung robotic arm na yun o nung mga joints na ginamit mo. Tapos 3 naman ang gagamitin mo kapag translational lang ang movement ng robotic arm, which is X, Y, at saka Z lang ang ginagalawan nito. Tapos ito, yung function of I, yung summation nito, ang tawag natin dyan ay joint constraint. Makukuha mo yung pinaka-data nyan, okay, dun sa table na pinag-aralan natin kanina na may mga constraints yung bawat joints na ginagamit sa isang robotic arm. So, yung mga value na yun ang gagamitin mo para makompute mo mismo yung pinaka-degree of freedom. Okay?
Okay, let us discuss degree of freedom in open chains. So, paano ba kinocompute ang mga degree of freedom kapag open chains ang connection ng robotic arm? So, sa mga open chain mechanism, madaling kalkulahin kung gaano karaming degree of freedom nito. Kinakalkula ang degree of freedom sa open chain mechanism sa pamamagitan ng mga rotation at prismatic axis nito. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano mag-compute ng degree of freedom sa mga open chain mechanism. So, for example, itong diagram na ito ang kukumpitin natin kung ilan ang DOF. So, una, kung mapapansin mo itong diagram na to, ang movement lang nito ay translational. So, ibig sabihin planar siya dahil gagalaw lang to ng XYZ. Kaya, yung M natin ay 3 ang magiging value kasi planar. Kasi wala naman siya sinabi dito na magro-rotate ito. Okay? Tapos, yung N naman natin, that is the number of links. So, ang pagbibilang ng links ay simulado sa pinaka-base nito. So, ito, 1, 2, 3, 4. Kaya, yung N natin ay equal sa 4 kasi yan yung number of links. Tapos, yung J naman natin, that is the joints. Okay? Yan yung nagkukonekta sa bawat links. Okay? At ang sabi niya, ang ginamit na mga joints para sa connection ng mga links na yan ay revolute joints. So, kung bibilangin mo, 1, 2, 3, kaya ang J natin is equal to 3. Tapos, substitute ngayon natin yan dito sa pinaka-data na M times ng N minus 1 minus J. Kaya naging M is 3. Tapos, ang N natin is 4. Tapos, minus 1. Tapos, ang J natin, that is the number of joints. So, kaya 3. Okay? Tapos, plus, ito na, yung joint freedom. So, bibilangin mo kung ilan yung degree of freedom ng joint na ginamit. So, di ba sabi niya, revolute joint to. So, titingnan mo dito, ang revolute joint, ang degree of freedom ay 1. So, kaya, naging 3 yung value dito. Okay? Kasi, 3 revolute yung ginamit. So, isang degree of freedom bawat isang revolute joint. Kaya, pag pinag-add mo yun, 3. Okay? Kaya, ang value nun ay 3. Okay? Itong data na to. So, nanggaling yung data na yan dito sa table na ito. Okay? Yan. Okay? So, kapag sinimplify mo yung pinaka-data na to, so 4 minus 1 is 3, so 3 minus 3 is 0, so 3 times 0 is 0, kaya matitira ay 3, kaya ang degree of freedom ay equals sa 3. So, ibig sabihin, ang allowable lang ng movement na pwedeng igalaw nitong robotic arm na ito ay 3. Okay? So, dito, tatandaan mo, yung pinaka-formula, hindi nagbabago yan. Okay? Ang nagbabago yung mga variables na yan, kung ilan yung dami niya. Kasi, nakadepende yung mga value na yan, depende dito sa design ng pinaka-mechanism mo. So, pwede magdagdag pa ulit ng isang joint dyan, tsaka isang link dyan. So, magbabago na yung dami ng value dito. Okay? So, ibig sabihin, ang lagi mong tatandaan dito ay yung method kung paano kinocompute yung pinaka-degree of freedom. Kahit anong diagram ang ibigay sa'yo, compute mo kung ilan yung DOF niya kasi susundan mo lang yung pinaka-formula. So, ang pinaka-technique dyan, dapat tandaan mo kung anong ibig sabihin ng bawat variable na yan do sa pinaka-formula para ma-determine mo kung ilan yung mga number of joints, number of links, kung anong axis ba ang ginagalawan nito, kung special ba siya or planar siya. Okay, tapos saka mo siya isa-substitute ngayon dito sa pinaka-formula ng DOF mo na to. Kasi itong nasa last part ng formula, nakadepende na yan dito sa pinaka-table na ito kung ilan yung ina-allow na degree of freedom ng bawat joints na ginagamit doon sa pinaka-robotic arm. Okay? Ngayon naman ay italakayin natin ang degree of freedom sa mga closed chains. So, sa pagkalkula ng degree of freedom para sa mga closed chains mechanism, kailangan natin ma-determine kung ilan links, revolute joints at prismatic joints ang bumubuo nito. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo paano mag-compute ng DOF o degree of freedom sa mga closed chains mechanism. So, for example, itong diagram na ito. Diba sabi niya sa definition, ang isang closed chain ay binubuo ng mga links, revolute joints at saka prismatic joints. So, dito sa diagram na ito, wala kang makikita ng symbol ng prismatic joints. So, ibig sabihin, ang ginamit niya lang dito sa closed chain mechanism na to ay mga revolute joints. So, ilan yun? 1, 2, 3, 4. Kaya, ang value ng J natin ay equal sa 4. Tapos, ang pagbilang naman ng links, di ba, nagsisimula sa base. So, ito, 1, 2, 3,
tatlo, apat. Kaya ang value ng n natin is 4. So dahil ang movement nitong closed chain mechanism na to ay translational o pa XYZ axis lang, okay, kaya planar siya. So kaya ang value ng m mo ay 3 kasi hindi naman magro-rotate ito. Tapos, yung pinaka-last data do sa pinaka-formula which is the joint freedom. So, tignan mo kung ilang revolute joints ang ginamit. Diba? 4. Di sabi niya, revolute joints ang ginamit. Ang degree of freedom ng revolute joint ay 1. So, dahil 4 sila, kaya ita-times 4 mo. Kaya, ang pinaka-value nitong F sub I na to ay 4. Ito yun. Okay? Yan. So, isubstitute mo ngayon yung pinaka-data na to dito sa pinaka-formula that will give you 3 times ng 4 minus 1 minus 4 plus 4. So 4 minus 1, that will give you 3. So 3 minus 4, that will give you negative 1. So negative 1 times 3, that will give you negative 3 plus 4. So negative 3 plus 4, that will give you 1. So ibig sabihin, ang degree of freedom lang nitong closed chain mechanism design na ito ay 1. Ibig sabihin, isang movement lang ang allowable na pwedeng igalaw nitong design ng closed chain mechanism na ito. Okay? Okay, let us discuss Stewart platform. So, ang Stewart platform ay isang parallel manipulator. So, binubuo ito ng 6 na prismatic actuator, kadalasang hydraulic jack or electric linear actuator. So, ang mga actuator na ito ay magkapares na ikinakabit sa 3 posisyon sa base plate at 3 mounting points sa tuktok ng plate nito. So, lahat ng connection sa pagitan ng mga actuator at plate ay binubuo ng mga universal joints. So, ang Stewart platform ay may 6 na degree of freedom, 3 linear which is lateral, longitudinal, vertical or XYZ at 3 rotational which is pitch, roll at saka yaw. Ang arkitektura ng Stewart platform ay binubuo ng 2 rigid bodies at ito ay isang base at isang mobile platform. So, mga ito ay konektado sa 6 na extensible member na may spherical joints sa kanilang mga dulo o may mga universal na joints sa isang dulo at spherical joints sa kabilang dulo. So, merong 34 na posibleng konfigurasyon ang Stewart platform na ang karaniwang mga configuration ay 3x3, 6x3 or 6x6. So, ang 3x3 configuration ay binubuo ng geometrically triangular base at ang mga mobile platform ay may 2 actuator sa bawat vertex nito. So, ang 6x3 naman configuration ay may hexagonal base platform at triangular moving platform na may mga actuator na nakalagay sa bawat vertex nito. At ang 6x6 na configuration ay binubuo ng 2 hexagonal na platform. Pwedeng irregular o regular platform na may mga actuator na nakaayos at nakakonekta sa bawat vertex nito. Okay? Okay, let us discuss the degree of freedom ng Stewart platform. So, sa pagkalkula ng degree of freedom para sa Stewart platform, kailangan natin ma-determine kung ilan links, revolute joint, prismatic joints, hooks or universal joint at spherical joints ang bumubuo dito para masolve natin kung ilan yung DOF o allowable movement na pwedeng i-move ng ganitong type ng robotics. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan mo kung paano mag-compute ng degree of freedom ng Stewart platform. So, dito sa diagram, ang given sa atin ay 6x6 configuration kasi 6 yung pinaka-leg niya. Okay? So, dito sabi niya, ang mga ginamit na joints dun sa upper plate niya ay spherical joint. Tapos, yung mga legs naman niya, ang ginamit naman ay mga prismatic joint. Tapos, yung pinaka lower connection naman dun sa pinaka base plate, ang ginamit naman ay universal joint. Okay? So, sinasabi niya, itong robot na ito, okay, ay mag-move ng translational at saka rotational. Kaya, ang magiging value ng M natin, dahil spatial siya, dahil pwede siyang mag-rotate at pwede din siyang gumalaw sa XYZ axis, kaya ang value nun ay 6. Okay? Tapos, bilangin natin kung ilan yung links. Okay? So, kung mapapansin mo, ang link dito sa per leg, 2, 1, at saka ito pa. So, kaya 2. 6 yung paa niyan. Okay? Kaya, naging 2 times ng 6. Okay? Tapos, di ba sabi natin, ang pagbilang ng mga links ay kasama yung pinaka-base. Okay? So, pinaka-base niya, 1.
Okay? Doon sa pinaka-lower. So, ito yon isa. Tapos, may plate pa dito sa ibabaw. Kaya, isang link din yon. Kaya, yun yung upper naman. Kaya, may plus 1 ka din dito. Kaya, 2 times 6, that will give you 12. Plus 1, that will give you 14. Okay? So, the next, i-calculate naman natin yung mga joints. Okay? So, ibig sabihin, tatlong klase ng joints ang ginamit. Spherical, prismatic, at saka universal joint. Kaya dito, kung mapapansin mo, meron kang J sub S, J sub P, at saka J sub U. Kasi itong J sub S, yan yung para sa spherical joint. Tapos yung P naman para sa prismatic joint. Tapos yung J sub U naman natin, yun naman yung universal joint. So, kung mapapansin mo, ang ginamit na spherical joint, dahil anim ang paa nito, kaya anim din yung joints na ginamit na spherical, okay, para kumonekta dito sa upper plate. Tapos, anim ang leg nito. So, ibig sabihin, anim din na prismatic joint ang ginamit. Kaya, yung J sub P natin ay 6 din. Okay? Tapos, doon naman sa pinaka-base plate na pinagkonektahan itong link na ito, anim na universal joint ang ginamit kasi anim ang paa niya, kaya 6 din yun. So, pag pinag-add mo, 6 plus 6 plus 6, that will give you 18. So, ibig sabihin, ang pinaka-total joints na binubuo nitong 6x6 na Stewart platform na to ay equal sa 18. Okay? So, para naman makompute natin yung pinaka-last data para sa formula, which is joint freedom. So, dahil tatlong klase, okay, ng joint ang ginamit, which is spherical, prismatic, at saka universal joint. So, magiging tatlo din yung F nito. Isa para kay spherical, isa para kay prismatic, at saka isa para kay universal joint. So, unahin natin yung kay spherical, okay? So, dahil ang ginamit na spherical joint dito sa upper plate, okay, ay 6, kaya meron kang 6 dito. Tapos, di ba sabi natin, tignan mo kung ilan yung degree of freedom ng spherical joint. So, ang degree of freedom ng spherical joint ay 3, kaya ang value nun nandito, 3, kaya naging 3 times 6, and that will give you 18. Okay? Tapos, doon naman sa prismatic, titingnan natin yung degree of freedom ng prismatic. Ang ginamit, 6 din, di ba? So, kaya may 6 ka dito. Ilan ba ang degree of freedom ng prismatic joint? So, kung titingin ka sa table, ang value nun ay 1. Kaya naging 1 times 6. Kaya ang value ay 6. Tapos, the last is universal joint. So, 6 yung universal joint na ginamit doon sa pinaka-base plate. Kaya, meron kang 6 dito. Tapos, tignan mo sa table kung ilan yung degree of freedom ng universal joint. At ang value nun ay 2. Okay? Yan. Kaya naka-times 2 dito. So, kaya 2 times 6, that will give you 12. Tapos, ang gawin mo, dahil summation nito, i-add mo lahat yung tatlong data na yan. So, magiging 18 plus 6 plus 12, and that will give you 36. So, ibig sabihin, yan yung pinaka-total degree of freedom ng mga joints na naka-incorporate dito sa Stewart platform na ito. Okay? So, dahil nakompleto na natin yung pinaka-data para doon sa formula, substitute na ngayon natin yung mga value na yan dito sa pinaka-formula ng DOF natin. So, ang M natin, that is 6, kaya may 6 ka dito. Ang number of links, which is N, is 14, kaya may 14 ka doon, minus 1, okay? Tapos, ang J naman natin, ang total ay 18 na ang na-compute natin, kaya dito minus 18 siya. Tapos plus, diba, yun yung summation ng F. So, ang total F natin is equal sa 36, kaya naging plus 36 yun. Okay, so 14 minus 1, that will give you 13. So, 13 minus 18, that will give you negative 5. Okay, so negative 5 times ng 6, that will give you negative 30 plus 36. So, negative 30 plus 36, that will give you 6. So, ibig sabihin, ang degree of freedom lang na pwedeng igalaw nitong 6x6 configuration ng Stewart platform ay 6 lang. So, ibig sabihin, 6 na movement lang ang allowable na pwedeng igalaw ng ganitong type ng Stewart platform. Okay? So, another, lagi mong tatandaan, okay, yung formula hindi nagbabago. Pwedeng magbago itong pinaka-platform kasi, di ba, sinabi niya kanina sa definition and terms na ang Stewart platform ay may tatlong configuration, 6x6, 6x3, o kaya 3x3. Okay, so ibig sabihin, pwedeng magbago yung pinaka-data mo dito. Depende doon sa configuration ng type ng Stewart platform na yon. Okay?
Now, let us discuss task space and workspace area. So, ang task space ay isang espasyo kung saan ginagawa ng robot ang task na dapat nitong gawin. So, halimbawa, ang pagkontrol sa posisyon ng isang marker tip sa isang board ay tumutukoy sa task space bilang Euclidean plane. Habang ang pagkontrol sa posisyon at orientasyon ng isang robot ay nagtatakda ng task space bilang isang 6 na dimensional na espasyo. So, tinutukoy naman ng workspace ang mga configuration na maaabot ng end effector ng robot na independent sa anumang particular na gawain. So, madalas itong tinutukoy ng mga Cartesian points na pwedeng maabot ng end effector at maaaring may kasamang orientasyon kung paano ito gumagalaw sa workspace nito. So, ang hanay ng mga posisyon na maaabot sa lahat ng posibleng orientasyon ay tinatawag na dexterous workspace. So, para maintindihan mo, kunwari, ikaw as a student, ang task space mo ay yung armchair mo, kung saan doon ka nagsusulat at nagbabasa. Ang workspace mo naman ay yung buong classroom. So, yun yung difference ng task space at workspace. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang robot types according to their workspace. So, ang una na dito ay rectangular coordinate motion o Cartesian robots. Okay? So, ito ay gumagalaw sa direksyon ng XYZ axis at walang rotational direction. Ibig sabihin, puro translational lang ang movement nito. Ang mga linear movements nito ay lumilika ng isang cube shape na workspace na angkop para sa pick and place na mga application. So, maaaring mag-ibang workspace mula 100 mm hanggang 10 metro o higit pa, pero di ito lumalagpas ng 100 meters. Okay? So, the next type is cylindrical coordinate robot. Ito ay merong rotary joint sa base at prismatic joint connecting links. Ibig sabihin, ang mga links ng robot na ito ay puro prismatic joints. So, ginagamit ang mga type ng robot na ito sa mga masisikip na workspace para sa assembly, machine tending at coating. So, pa-cylindrical ang workspace nito kung saan ang mga ganitong type ng robot ay di kumakain ng malaking espasyo at very versatile ang mga ito. So, angkop para sa mga operasyon na nangangailangan ng rotation sa paligid ng isang central point. Okay? So, the next type is spherical o polar coordinate robot. So, ang robotic arm nito ay may dalawang rotary joints at isang linear joint. Meron itong twisting joint sa base na bumubuo ng polar coordinate. So, ginagamit ito sa mga die casting, injection molding, welding at paghahawak ng mga materyales. So, gumagamit ang mga polar robot ng spherical coordinate system. Ang workspace nito ay nangangailangan ng malawak na espasyo para magawa ang mga gawain nito dahil ang base ng mga robot na ito ay pasirkular. So, angkop ang mga robot na ito para sa mga gawaing nangangailangan ng malawak na coverage lalo na sa mga pabilog na lugar. Okay? So, the next type is articulated arm robot. So, ang robotic arm nito ay binubuo ng maraming rotary joints. So, pwede itong magkaroon ng 2 hanggang 10 rotary joints para sa mas malawak na paggalaw. So, ginagamit ang mga ito sa arc welding, material handling, at packaging. So, mas preferred itong gamitin dahil ito ay may kakayang gumawa ng mga unique movements at kayang gawin ng trabaho kahit maliit o limitado ang workspace nito. Okay? So, the next is Delta Robot. Ang type ng robot na ito ay meron 3 robotic arm na konektado sa isang base. So, pa-dome shape ang workspace nito at maselan at very precise ang movement nito kahit ito ay tumatakbo in high speeds. So, ginagamit sa mabilisang pick and place na mga aplikasyon sa food, pharmaceutical at electronic industries. So, the next is Cara Robot. So, ang paggalaw ng ganitong type ng robot ay 3-dimensional rotational axis. So, mahusay sa mga lateral movement at mas mabilis ang integration nito. Halos kaparehas ng cylindrical robots ang workspace nito, pero ang pinagkaiba lang niya ay mas maraming allowable movements ang pwedeng gawin nito. So, ang mabilis na paggalaw ng mga ganitong type ng robot ay very ideal para sa iba't ibang aplikasyon tulad sa assembly, palletizing at biomed application. So, the last type is collaborative robots or cobots. So, ang mga ganitong type ng robot ay ligtas sa mga tao na working side by side sa mga robotics o shared ang workspace nito. So, ginagamit para sa pick and place, palletizing, quality inspection, at machine tending. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na lecture ng Introduction to Robotics. Until next time, bye-bye!